Hey guys, what's up and welcome back here on my YouTube channel. So for today's video guys, pag-uusapan naman natin ngayon ang bakit nga ba ayaw tumayo ni Manoy, ano ang dahilan. Ayan, so yun po ang ating topic ngayon. Okay guys, so syempre sa mga bago nating mga viewers dyan, don't forget to like and share this video and please subscribe po kayo. So pwede rin po kayo mag-comment at malay mo, pwede natin gawing topic yan sa sunod ng mga video natin. Okay, so ito pong mga gagawin ko ngayong mga pagpapaliwanag ay hindi ko ito based on my opinion ha. Ito po ay kinuha ko lang sa internet, nagsaliksik ako, inalam ko para nang sa ganun masagot natin yung mga katanungan na minsan ay tinatanong nyo rin sa inyong mga isip. Ayan, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Okay. So yun na nga guys, na huwag natin patagalin ito. Okay, so ito ang topic natin. Bakit ayaw tumayo ni Manoy? Ano ang dahilan? Ayan. So sabi dito, maraming posibleng dahilan. Ayan. Kung bakit hindi tumitigas o tumatayo si Manoy. At ito ay maaring dahil sa physical, emotional, o psychological na dahilan. Narito ang mga pinakakaraniwang sanhi. Ayan. So, guys, hindi po ako professional na mga urologist man tawag doon. Ayan. So, hindi po ako ganun ha. Ito po sinasabi ko ay based lang po sa nahahanap natin ng mga kasagutan sa internet. Ayan. So, ito nga, sabi dito, mga posibleng dahilan. So, ito pala guys yung mga dahilan. Okay, so number 1 na dahilan ay yung stress o pagod. So, pag pagod ka, stress ka, syempre, pagka nasa work tayo, hindi natin maiwasan, no? Pagka marami tayong mga ginagawa, hindi talaga maiwasan na ma-stress o mapagod. So, isa yun sa mga nagiging cause or dahilan kung bakit hirap si Manoy na tumigas. Ayan, sabi niya dito, isa sa pinakamadalas na sanhi, ayan, kung pagod ang katawan o pag-iisip, bumababa ang sexual arousal. Ayan. Mental stress, pressure sa trabaho o problema sa relasyon ay nakaka-apekto rin. So number 2, performance anxiety, kaba o nervyos. Yan, nangyayari ba sa inyo yan? Kasi alam nyo no, may kwento ako dyan eh. May time kasi kung minsan na yung parang tatayo siya tapos bigla na lang manghihina. So pagka ikaw po ay kinakabahan or nervous, nangyayari po yung mga ganong dahilan kung bakit humihina siya. So isa po yun sa mga dahilan, no, based on my opinion and experience, nangyayari po yun at hindi po pwede nating itago yung mga ganong dahilan. Ayan, sabi niya dito, yung takot na hindi ka galing sa kama ay pwedeng mismong magdulot ng erection problem. Ayan. Parang ang ibig niya sabihin dito, yung parang iniisip mo na baka mahirapan ka or hindi ka ganun kagaling pagdating sa inyong gagawin, ganyan, di ba? So, yun yung mga nagpapahina or kasi kinakabahan ka, nervous ka eh. So, yun yung mga dahilan, no? Kasi kung iniisip natin ng ganun, yun nga, yung magiging epekto nun sa katawan natin at dun sa parte na yun na sinasabi natin. Minsan iniisip mo pa lang kung tatayo ba ay nawawala na ng gana. Ayan. So parang alam mo ano pala yun eh, konektado pala yun eh, no. Kung parang nervous ka eh, no. Pag nervous ka tapos iisipin mo pa na kaya ko ba? Tatayo ba to? Or sabihin natin na makakasurvive ba to? Mga ganun. So pagka iba-iba yung naiisip mo, yung parang kinakabahan ka, nervous ka, yun talaga. So, nagbabago yung performance ng isang lalaki or ng isang kung sino man. Ayan. So, yun pa. Sabi nito sa pangatlo, kakulangan sa tulog. Ayan. So, dapat pala guys, kompleto din yung tulog natin. Para sa ganun, maiwasan din pala natin yung mga dahilan na kung bakit humihina yung ating mga alaga. Ayan. So, kulang sa tulog. Kulang sa testosterone, mahina ang libido. Ayan. So yun, mga dahilan yun ha. Number 4, problema sa daluyan ng dugo. Ayan. Ang sabi niya dito, ang erection ay dahil sa pagdaloy ng dugo sa ari. Ayan. Kung may problema sa daluyan ng dugo, halimbawa, high blood pressure, diabetes, paninigarilyo, mahihirapan si Manoy. Ayan. Yun yung base dito sa sinasabi nitong
ano natin, source natin ha. Hindi po ito opinion ko, kundi yun po yung sinasabi dito. Number 5, paggamit ng alak o droga. Ayan sa mga kalalakihan dyan na mahilig no, mag-alak, mag-drugs. Ayan. So, isa din yan sa mga dahilan. Ang sobrang alak, sigarilyo, o paggamit ng droga ay nakaka-apekto sa erection o yung pagtigas nga. Akala ng iba, pampagana, pero ang totoo, pampahinang ari ang labis na alak. So parang sinasabi niya dito na pagka ginagawa mo yung ganun, yung nagdodroga ka, naninigarilyo ka, umiinom ka, ganun, pagka ginagawa mo yun, akala kasi natin nakakatulong yun na magpatibay or sabihin natin na siguro pagka ginawa ko to lalakas, no. So ang nangyayari po, mas lalo lang humihina. Ayan, ano pa sabi niya dito? Number 6, side effect ng gamot. Ayan, yung mga gamot, no guys, no, may mga side effect din pala yun. May ilang gamot na nagpapababa ng libido o nagdudulot ng erectile dysfunction, halimbawa antidepressants or ano pa yung isa, blood pressure meds. Yan yung mga gamot na nakapagpahina, nagpapababa ng libido. Ayan sa ano pa, number 7, hormonal imbalance. Mababa ang testosterone level, mahina ang sex drive at erection. Okay. So number 8, masturbation habits. Kung sobrang madalas o nasanay ka sa isang particular na paraan ng masturbation, minsan ay hindi na nasisiyahan sa normal na stimulation, lalo na kapag may partner. So hindi rin pala maganda yung parang araw-arawin mo or sabihin natin madalas or parang nasanay ka na yun yung ginagawa, hindi rin pala siya maganda. Okay, ang tawag din guys ay masturbation habits. Ayan. Sabi niya dito, kailan dapat magpatingin sa doktor? Ito na guys, no, sa mga nakakaranas ng mga ganitong problema, no. Nasusolusyon na naman yung mga ganyang problema, guys. So, ang kailangan lang talaga natin, kung medyo masyadong apektado na talaga yung buhay mo, pwede mo na siyang ipakonsult sa doktor. Ayan. Sabi niya dito, kailan dapat magpatingin sa doktor? Kung, number 1, matagal nang nangyari or higit 3 buwan. So, pag mga naka 3 months na, tapos ganun pa rin yung mga na-experience mo, pwede mo na siyang ipakonsult. Hindi ito matayo kahit may sexual desire. Ayan. May kasamang ibang sintomas, sakit, pagkapagod, problema sa ihi at iba pa. Hindi gumagana kahit yung subukang mag-masturbate. Ayan. So, yun yung mga kumbaga, sabihin natin na kung kailan dapat magpatingin sa doktor. Pagka nararanasan mo na yung mga ganong problema, pwede mo na siyang i-consider na kailangan mo talaga ng advice ng mga doktor, ng urologist natin na kung ano ba ang dapat gawin. Alam ko, natitreat naman yung mga ganyan, guys. Ayan, wag lang kayong mahiya. Alam naman nila yan. Hindi lang naman ikaw, marami pong tao ang nakakaranas, lalo sa mga kalakihan, ang nakakaranas ng mga ganyang problema. So, ano ang maaaring gawin? Ito, mga pwede natin gawin guys, no? Kung ba, ano yung, syempre, iniisip natin, ano ba yung pwedeng gawin para maiwasan to or para masiyahan ka naman, di ba? Magpahinga at bawasan ang stress. Yun. Number 2, itigil o bawasan ang alak, yosi at iba pang bisyo. Regular na mag-ehersisyo. Magkaroon ng sapat na tulog. Ayan, importante yun guys. Subukang huwag pilitin lalo na kung hindi ka relax. So yun nga, kasi nga pagka ang katawan mo pagod tapos stress ka, nangyayari po talaga yun na kahit gaano mo ka gusto, kung hindi kaya ng katawan mo, babagsak at babagsak talaga siya. Hihina talaga siya. Ayan, kumonsulta sa doktor kung tuloy-tuloy. Ayun. Okay, sabi niya dito, tandaan, ang erectile dysfunction ay karaniwan naman pala, nangyayari po. At madalas nalulunasan kapag alam ang dahilan. Huwag mahiyang magtanong o magpatingin kung pinakailangan. So yun lang guys, no? Sana meron kayong naintindihan sa ating topic for today. So kung hindi nyo po maintindihan yung iba, balikan nyo lang po yung video natin. At kayo nang bahala. Ano nyo na lang yan guys, no?
himay-himayin nyo na lang yung ating mga topic. Ayan, so thank you for watching and hello po sa inyo lahat.